Hi guys! Happy Sunday! Samahan nyo kami ng asawa ko at itong asawa ko sobrang kulit ng kulit sa akin. Bali kagabi pa lang talaga. Pinipilit niya na akong samahan ko daw siya. Manguha kami ngayon guys nung river snail dun sa may Okwade. Yung Okwade nga pala guys, lagi kami talaga nagpupunta dun lalo kapag summer kasi nga ayun, minsan dun kami nagkakamping at saka itong asawa ko minsan nanguhuli din siya ng isda kasi yung mga hilig niya. Kaya ayan, kagabi pa talaga kulit siya ng kulit sa akin. Ayaw ko sana din talaga kasi ayun, sabay na lang natin ang trip niya. Bali nga pala 20 minutes ang layo nito guys sa bahay namin. Kaya ayan. At maaga kaming gumising. Mga alas 5 pa lang gising na kami. Hindi na rin kami kumain guys sa bahay. Bali nagdala na lang kami ng makakain namin ngayong araw. Kasi itong asawa ko sabi niya kasi kapag mamaya pa kami at inabot kami ng tanghali dito mainit na. So ayan baka hindi na kami makakuha ng madami. Kaya sabi niya agahan daw namin. At napaka-refresh nga talaga dito guys. Naman bukid na bukid oh. Pasikat pa lang talaga yung araw. Medyo inaantok pa nga ako din nagpunta kami. Tapos ayan, ganito nga pala yung daan dito. Medyo malubak. Pero yan, carry naman. Nga pala guys, yung dati naming car, yung itim. Yung pwede sabak dito. Kasi itong bago ngayon kasi medyo siya mababa. Kaya ayun, sana naman hindi masyadong mabato doon. Kasi kapag yan mabato, hindi siya makakapasok. Pero ayan, ngayon naman medyo okay pa naman yung daan. Tapos hindi namin alam kasi sabi ng asawa bakit daw walang tao. Sunday naman ngayon. Actually kapag Sunday guys marami din talagang tao dito. Kasi nga ayan perfect siya pag mga nagka-camping tas fishing. Yan tapos sabi niya nga dito parang hindi nga daw pwedeng ipasok sa sakin kasi nga yan mababa. Tapos ayan nakikita nga namin parang wala nga tao. Sabi ko baka bawal pumasok dito. Tapos sabi niya nga titingnan niya daw muna. At yun sabi niya okay naman daw. Kaya yun bumaba na kami. Yan, medyo siya. Dati yung dati guys, nung last na punta namin dito, asin talaga nakakapasok pa yung sasakyan namin dito sa pinakalooban. Asin nung last na nagcamping kami dito, asin katabi lang nung sasakyan yung tent namin. Kaso ngayon yan, hindi siya pwedeng ipasok, kaya doon na lang siya. Medyo malapit din naman to guys, doon sa may labasan. At ito nga asawa ko, hindi na nakapagpigitan na, lusong na. Sabi ko nga sa kanya, lalagyan ko siya ng sun cream kaso ang kulit, ang tigas ng ulo. Mamaya niyan tinamo. Katulad ngayon, sunog na naman nga yung mukha niya. At yan, may kunting dala kaming baon guys kasi nga hindi kami kumain ng umagahan. At ito naman pimples ko talaga, ayaw magpaawat. Ayan at yung asawa ko talaga. Ganyan yung mga hobby niya talaga na minsan parang hindi ko kayang sakyan kaso. No choice, sakyan ko na lang din. Nga pala guys, sabihin ng maarte ako pero talaga, yun din talaga yung dahilan kung bakit ayaw ko sana sumama. Kasi nga, natatakot akong hawakan yung yung suso ba. Meron din ganyan sa amin sa may Bicol, yung tabagwang ba tawag dun. Pero dito yun, tasalgi nga yung tawag. Tapos, nagpants din nga pala ako guys kasi nga natatakot nga kasi alam nyo na tayo mga girl, diba? Mamaya kung mapumasok. Kasi pag naka-short basa, ewan ba? Natatakot ako may mga, baka may pumasok kasi pag mag-short lang ako. Ito yung nahuli ko. Ano siya ito? Mainit na. Ang ingay ng uwak ba yun? Uwak ng uwak. Baby Blake times. Kami ng bakon. Pinapay lang. Kanina kumain na kami sa sakyan. Tapos ngayon magkakape kami. Ano yung kape? Ito yung mga baon namin. Wala, nasan yung kape? Kapay, kape o this? Atin ka na So
Sobrang nag-iingay din nga talaga dito yung uwak at gusto ata din masama sa pagbibideo ko. Lumusong na din pala ulit ako dito kasi nga sabi ng asawa ko paspasan na daw namin kasi kapag mamaya pa, kapag mga alas 10, alas 11 as in talagang super init na guys. Kasi ngayon pa nga lang as in masakit na sa balat yung init. Yung asawa ko nga sunog na yung mukha kasi hindi siya naglagay ng sun cream. Matigas din kasi ng ulo. Tapos ayan, medyo hirap nga ako dito kasi ayun nga kasi takot nga akong humawak nung yung suso guys. So kanina ginamitan ko lang siya ng bato. Tapos yan dito wala akong masyadong makita. Hindi ko pa kasi alam yung technique ko paano manghuli. Naisip ko, meron pala akong dalang chopstick. Sabi ko, ayan, yun na lang yung gamitin ko para makadami. Kasi as in talagang, ewan ba, napaka-arte ko. Kahit ako naman talaga, hindi ko din alam sarili ko. As in talaga, kapag hindi ko ginamitan ng nitong chopstick, guys, siguro as in talagang wala akong mahuli. Kasi nga natatakot akong hawakan. Something na parang madulas-dulas siya. Basta, takot din pati ako sa mga uod, ganun. Kaya yan. Kaya yung asawa ko din minsan talaga nagdadalawang isip ko isasama niya ba kasi marami nga din akong ka-artean sa work. Ewan ba, asin talagang natatakot akong hawakan siya guys. Kayo ba? Hindi ba kayo takot hawakan yung suso? Tapos ayan, dito nga guys, alam niyo ba, super mainit na rin dito sa sa balat yung init. Kaya ayun pali-pali na rin talaga kami ditong manghula. Tsaka nahanap ko na din guys yung yung technique ko pa paano manghuli. Kapag ganito pa lang na medyo mainit na yung mga suso guys, nasa nasa ilalim ng mga bato. Kaya nasa gitna, asin talagang kumpulan sila doon. Kaya medyo nakadami din talaga ako ng huli dito. O diba, saan kayo nakakitang nanghuli ng suso naka-chopstick pa, diba? Kaartehan talaga itong babae na to. Boy, break time. Break time. 야, 좀만 기다려봐. 알았어. 아니, 조금만 break time 다시 받아. 응? 응. Nakita ko sa inyo guys. Kaya ganito. Right times. 어디야, 그늘이야? 오빠 안 배고파? 어? 안 배고파? 안 배고픈데? Madami-dami na kaming nahuli. Kanina kaya guys, nawala kaya itong yung net na may mga suso kasi hindi niya namalay, nalaglag pala, super busy niya. Nakakapanghinayang kasi marami ng huli tapos pero mas marami siyang huli kasi sa akin. Kaso ayun, 'di ba? Nakakapanghinayang kung di makita, nag-effort pa naman din siya ng todo. Yun, tingnan mo yung mukha niya, nasunog nakakahuli tapos kung hindi makita, 'di ba? Nakakapanghinayang. Buti na lang din talaga yan, natagpuan niya rin. Nandun na pala sa may dinaanan niya kanina. Buti na lang din talaga mabato. Tapos itong time na to guys, ismaho na nga kami kasi super init na din talaga ng ng init ba, mainit, masakit na sa balat. Kaya sabi namin ay tama na yung, total marami-rami na rin naman na nahuli. May dumating din pala guys dito, bali mag-asawa sila, manguhuli din ata yun sila ng suso kasi may dalang may dalang net. Tapos nagtanong sa asawa ko kung marami daw ba kaming nahuli. Tindi na guys ng init. Anong oras pa lang? Alas 10 pa lang pero yung init niya parang pang na siya, pang alas 12. Kaya tama rin din talaga yung asawa ko na inagahan namin kasi kung hindi na baka hindi na kami nagtagal at konti lang din yung nahuli namin. Nagdala din pala kami ng damit para in case na kunwari katulad ngayon nabasa kami para may palitan kami. Tapos dinala din ng asawa ko yung yung malit natin para pag magbibihis ako. Tapos binilisan ko nga guys dito magbihis kasi nga akala ko talaga gagamit din siya nito. Paglabas ko, nakapagbihis na. Sabi ko, saan ka nagbihis? Kaya natawan na lang din talaga siya. Tapos nga pala, akala ko uwi na kami. Pero sabi ng asawa ko, since dala niya naman yung pangsapin namin, kainin na rin namin yung natira naming baon. Bali yung may natira pa kami ng tinapay. Tapos yung dinala niya rin yung pakwa na natira namin. Yan, kaya parang na din, picnic style na din to. Masarap din talaga guys dito, mag-relax. Bali, nakailang balik na kami dito guys. Minsan dito talaga kami nagka-camping. Tapos yan, magdadala lang kami ng baon. Tapos yan yung asawa ko din, nag-fishing din siya dito. As in talagang, since ata nung dumating ako, parang nakailang balik na din kami dito.
Yun talaga din yung mga hobbies ng ano dito guys, ng tao dito sa Korea. Kung hindi camping yan, minsan nag-hiking sila, tapos picnic, yan, fishing, mga ganyan. Yung asawa ko yan yung mga hobbies niya. Dito guys, may malapit din naman dito na mga ano, yung pwedeng rentahan kung gusto niyo mag-camping. As in talagang lahat na nandun, wala ka nang intindihin. Kaso yung asawa ko ayaw niya ng ganun. Gusto niya talaga yung as in talagang mano-mano. Kaya bumili din talaga siya ng tent. Tapos yung mga kakailanganin niya, kasi yan, ganyan yung gusto niya. Yung nahihirapan siya. O diba, kakulit na yung asawa, kakulitan o. Joker din yan minsan eh. At ito, ang pinaka gusto niya talaga kung bakit gusto niya nandito sa labas. O diba, malayang malaya siya. Hindi katulad kapag nasa bahay. Itong time nga na to ay napagpasya na din namin na umuwi kasi malapit na rin mag-lunch. Madadaanan nga pala din kami dito guys. Nasin talaga ang ganda ng view guys. Coffee shop siya. Yan. Sabi ko nga sana minsan mapuntahan ko din yan. Kaso ewan lang. Kapag kasama ko sige itong isa, hindi siya masyadong mahilig magpunta sa ganyan. Sabi niya mas gusto niya pa daw magkape sa bahay. Kasi minsan mo lang ganyan talaga mayaya. Kanina, yung nadaanan namin papunta dito, may nakita din akong pension ba yun o hotel. As in talaga ang ganda rin guys ng view. Kaya sa mga gusto magpunta dito na lalo malayo ang bahay, pwede sila din doon mag-stay. As in talaga ang ganda ng view. Sabi nga ng asawa ko, ang ganda doon daw kunwari may bahay doon para yan, parang bakasyonan. Baka so ang mahal daw ng lupa dito. Dito na pala kami sa bahay guys. Tapos ito na yung nahuli namin. Hinugasan lang ng asawa ko. Tapos ito. Pagkatapos ng pasukahin daw, tapos yan papakuluan niya na to ng may isang oras. Basta siya na bahala. Tapos eto na siya guys, yan, babalatan na namin. Mano-mano. Ito din yung kinakatamaran ng asawa ko, sabi ko yan, huli pa more. Pero okay na din talaga kasi kung bibilihan din namin ito, nasa sa manon din to mahigit